Atis Magandang gabi po sa ating lahat at welcome sa ating daily evening devotional. At sa ngayong gabi po, tayo po ay pangunahan ni Sister Daniela. Pero bago po iyan, tayo muna ay mag-awitan para po sa ating opening song at susundan po yan ng opening prayer ni Sister Tricia de Jesus. At pagkatapos po ng opening prayer ay susundan po iyan ng ating message. At pagkatapos po ng message ay ah, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magbahagi ng inyong insights or karagdagan. At pagkatapos po nun ay mag-proceed po tayo sa ating closing song and closing prayer po ng ating speaker.
Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, na ang tahanan niyo po ay nasa kitasan ng langit. Maraming salamat po, Ama, sa inyo pong pagpupala sa amin sa araw po na ito, sa pag-ingat pagkapay po sa amin sa buong maghapon at sa muli niyo pong pagtipan-tipan sa amin upang kami ay makapakinig ng resulta. At nawa po, Ama, Panginoon kami sa mga oras na ito, sa aming pakikinig ng inyong mensahe, sa pamagitan po ng inyong speaker, and may you please bless her, Father, ng inyong wisdom, ng inyong guidance as she deliver po yung message. At nawa po, ito po ay mabuksan po naman ang aming puso't isipan, matanggap po nawa namin upang nawa kami na lumago bilang Kristiyano. Humingi po kami, Ama, ng kapatawaran sa mga magpulit po pagkasala at salamat po, Ama, sa inyo pong pakikinig. Ito pang aming dalangin sa banal na pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Amen. Good evening po. Ayan. So, naririnig po ba ako? So, once again, good evening everyone. So, tayo po muli ay mag-aaral ng God's Amazing Grace. It's July 27. Ayan. So, ang topic po natin sa gabing ito ay pinamagatan po itong Grieved by Our Doubts. Ayan. So, dito natin makikita na kung papaano ba natin o saan ling paraan tayo o atin bang ah, ang banal na espiritu ay pinapalungkot natin. Ayan. So our key text is found in Ephesians chapter 4 verse 30. Sabi dito, "And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption." So sinasabi sa ating key text pa lang na wag nating ah palungkutin, ano? Yung banal na espiritu, mga kapatid, o parang gumagawa tayo ng mga bagay na, na parang tawag doon, yung banal na espiritu ay malulungkot para tayo ay maselyuhan at maihanda sa kaligtasan o sa nalalapit na katapusan. Ayan, for the next slide, sabi dito, "When we seem to doubt God's love and distrust His promises, we dishonor Him and grieve His Holy Spirit. How can our Heavenly Father regard us when we distrust His love, which has led Him to give His only begotten Son that we might have life? The Apostle writes, He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all. How shall He not with Him also freely give us all things? And yet, how many, by their actions, if not in word, are saying, the Lord does not mean this for me? Perhaps He loves others, but He does not love me." So dito, mga kapatid, sa ating nabasa, very clear po, mga kapatid, kapag tayo ay nagdadalawang isip sa pag-ibig ng Diyos sa atin, kung talagang nagtatanong pa tayo, minamahal ba ako ng Panginoon, di ba? Kasi may mga bagay minsan na pinapahintulot ng Panginoon na minsan kini-question pa natin kung tunay ba talagang pag-ibig ng Panginoon. Kahit nga tayo tao, di ba? Kapag minahal natin yung isang tao, tapos yung taong yun, nagda-doubt pa kahit napakadaming kabutihan na nating pinapakita, di ba? Parang nadidisrespect tayo na ginawa ko naman yung lahat na kabutihan ko, but parang nagdududa ka pa rin sa pagmamahal na meron ako sa iyo, at syar, ganun. So mga kapatid, dito makikita natin, nagaya din sa Diyos. Kasi mga kapatid, dito makikita natin na ginawa na ng Panginoon sa atin lahat. Tapos nagdududa pa tayo, di ba? Nagdududa pa tayo sa pag-ibig niya. Ang dami-dami ng mga bagay, niligtas niya tayo sa mga bagay na hindi natin kayang makapanagumpay, pero pinapaalalahanan niya pa rin tayo. Tapos ang ending, nagdududa pa tayo sa pag-ibig niya. It's very sad to say talaga, mga kapatid, napakadaming mga nag-aangking Kristiyano na until now, nagdududa pa rin sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga, dito, nawa malaman natin na pinagkaloob niya nga sa atin yung kanyang kaisa-isang isinilang na anak. And then, we feel doubting pa rin sa pag-ibig niya. So, napaka
'di ba, napaka-unfair, ginawa ng Panginoon lahat, tapos tayo, mga tao, sino ba tayo para magdududa, 'di ba? So minsan yun yung pumapasok sa isip natin at yun nga yung sinisikap ng kaaway na mag-doubt tayo sa pag-ibig ng Panginoon kasi nga, 'di ba, pinapahintulot ng Panginoon minsan yung mga pagsubok na meron ka tapos nagtatanong ka pa na totoo ba yung pag-ibig mo, Panginoon? Ba't nararanasan ko yung mga bagay na ito, 'di ba? So anyway, hindi naman pala talaga natin dapat tanungin yung Panginoon kung minamahal ba talaga tayo ng Panginoon kasi nga lahat ng bagay binigay niya na sa atin. Kulang lang talaga tayo ng pananampalataya. Ayan. So, next slide po. Sabi dito, okay. Faith takes God at His word, not asking to understand the meaning of the trying experiences that come, but there are many who have little faith and the difficulties they encounter, instead of driving them to God, separate them from Him by arousing unrest and repining. Do they well to be thus unbelieving? Jesus is their friend. All heaven is interested in their welfare, and their fear and repining grieve the Holy Spirit. Not because we see or feel that God hears us are we to believe, we are to trust His promises. When we have asked for His blessing, we should believe that we receive it and thank Him that we have it. Then we are to go about our duties, assured that the blessing will be sent when we need it most. So napakaganda mga kapatid, dito nakikita natin na yung pananampalataya na pintal ng Panginoon sa atin, binigay niya ito sa atin para ating panghawakan yung kanyang mga pangako, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kabutihan, at hindi na tayo dapat mag-alinlangan kung totoo ba yung pag-ibig ng Panginoon. Kasi kapag naranasan natin yung pag-ibig pala ng Panginoon, mas lalago tayo sa pananampalataya. But sad to say, maraming mga tao, kahit sa mga nag-aangking tagasunod ni Kristo, ay napakaliit ng pananampalataya. At dito makikita natin na sa panahon na sila susubukin at panahon na ipapahintulot ng Panginoon na alugin yung pananampalataya natin, imbis na lumapit tayo sa Panginoon na humingi ng tawad sa Kanya or magpasalamat sa Kanya kahit sa mga pagsubok nating pinagdadaanan, ang nangyari is, sabi dito, imbis lumapit tayo sa Kanya, parang lumalayo na tayo lalo sa Kanya. So nakakalungkot po. Sad to say, ganyan po talaga yung nangyayari nowadays. At sana ipanalangin talaga natin na tayo mismo sa ating personal na pakikipag-ugnayan sa Panginoon ay hindi mawala. Kasi mga kapatid, may nabasa din ako sa SOP mga kapatid na kapag tayo pala ay sinusubok, mas doon pala talaga tayong magtiwala. Kasi nga, the more pala tayo sinusubok, mas doon tayo titibay. Mas doon pala talaga tayo, tawag doon, yung mas doon tayo makikita kung talaga bang naniniwala tayo sa pangako ng Panginoon. At mas doon din natin, mas kinakailangan at i-claim yung kanyang pangako na hindi niya tayo pababayaan. At isa din dito, minsan, yun din ang dahilan, kaya tayo nawawala ng pananampalataya. Minsan, ito yung tanong ko, bakit kaya, na the more na sinusubok ang tao, the more nawawala na sa paanan ng Panginoon, parang mas closer siya sa sanlibutan kapag sinusubok siya yung pananampalataya niya, Lalong-lalo na yung separation. Halimbawa, magkasama kayo sa mga kapatiran, ang saya-saya nyo, how many years kayong magkasama, and then durating yung time na separate na kayo, parang nawawalan ka na ng tiwala nawawala na yung pananampalataya mo sa Panginoon, ba't nangyayari ang mga bagay na ito? So, minsan yun yung nagda-doubt tayo. At di natin alam, mga kapatid, tandaan natin, na nalulungkot ang banal na Espiritu ng Diyos kapag pala tayo ay dadalawang isip kung nandyan pa ba ang Panginoon o ginagabayan niya pa rin pa ba tayo o yun na nga, na minsan nagda-doubt tayo regarding sa kabutihan ng Panginoon kasi nga pinapahintulot niya na kailangan mag-separate tayo, di ba? Mag-separate yung daan natin kasi hindi tayo nagkakaintindihan sa maliliit na bagay, ginagawa nating ginagawa nating basihan yung kahinaan ni kapatid, kaya we need to separate at hindi na magpakita sa church kasi iba na. Minsan yun yung pinapahintulot ng Panginoon sa atin. But
sinasabi dito kapag pala wawala tayo, mga kapatid, kailangan tayong magbantay. At talagang alamin natin kung saan tayo nagkulang. Alamin natin kung saan tayo nagkamali. At doon yung ayusin natin, makipag-ayos tayo sa Diyos muna bago sa ating kapwa, na kahit iba-iba minsan yung paniniwala ng ating mga kapatiran, ay talagang kailangan pa rin yung pag-ibig ng Panginoon, yung kaunawaan, panalangin talaga ang kailangan. So sinasabi pa dyan na kapag tayo ay nagtitiwala sa kanyang mga pangako, ay patuloy niya itong ipagkakaloob at mas mai-encourage kasi ang Panginoon na ibigay sa atin yung mga pagpapala kapag darating man yung mga pagsubok sa buhay natin, pero nagtitiwala tayo sa Kanya na bibigyan tayo ng pagpapala, mas doon yung pagpapala ay lalago. So, kailangan yung ano natin is, we need to believe that we receive it, di ba? And thank Him that we have it. So, hindi tayo dapat magdadalawang isip regarding dyan kasi kahit minsan pag nakakalimutan nating manalangin or makalimutan tayong magpasalamat sa Panginoon, parang sa ganung bagay, nalulungkot pala ang Panginoon yan kapag nakakalimutan nating manalangin at magpasalamat sa Kanya sa pinakasimpleng bagay lang na paggawa. Kung tutuusin, napakasimpleng bagay lang manalangin pero nakakalimutan pa natin. So, nalulungkot pa rin ang Panginoon dyan. So, for next slide po mga kapatid, sabi dyan, ayan, next slide po. Nabasa ko na po yan. Sabi dito sa fourth paragraph. It is a serious thing to grieve the Holy Spirit. Next pa po, next. Okay. So sabi dyan, it is a serious thing to grieve the Holy Spirit, and it is grieved when the human agent seek to work himself and refuse to enter the service of the Lord because the cross is too heavy or the self-denial too great. Pakilipat po yung slide. Ayan. So, thank you po. Sabi dyan, the Holy Spirit seek to abide in each soul. If it is welcome as an honored guest, those who receive it will be made complete in Christ. Dito yung napakaganda mga kapatid. Tingnan mo, tingnan nyo yung ito. It is a serious thing pala talaga mga kapatid, na kapag pinapalungkot natin ang banal na espiritu at hinahayaan nating hindi makipagkasundo kay kapatid, hindi makipagkasundo sa ating kapwa, di ba? Doon, nagigrieve din ng Panginoon. So sabi diyan, when the human agent seek to work himself, kailangan talaga i-work out natin kung saan tayo nagkamali, kung saan tayo nagkulang. At ang Panginoon talaga, nakakaalam siya sa anong kakulangan natin. Minsan tayo nakakalimutan natin na saan ba ako nagkulang, Panginoon, di ba? Nagtatanong pa tayo. Pero kapag pinaalam na ng Panginoon sa'yo, sa atin, kung saan tayo nagkulang, mas doon natin mas i-work out na kailangan mong baguhin yung ganitong situation. So, kailangan mong humingi sa Panginoon ng guidance kung saan tayo nagkulang. Kasi mga kapatid, in the last days, di ba? Kahit halimbawa, yung taong yan, hindi alam yung kasalanan niya. Ay, syempre, kapag di mo alam yung kasalanan mo, hindi mo rin hihingian ng patawad. So, once na hindi natin alam yung isang kasalanan, mga kapatid, tapos hindi natin hiningian ng kapatawaran at dumating ang time na matay tayo, in the last days, hindi tayo maliligtas. Bakit? May mababasa yan mga kapatid, ano? Na kapag yung kasalanan mo, kahit hindi mo alam at patuloy mong ginagawa at namatay ka, hindi ka nagsisi sa kasalanan mo yan. Kahit nga sa pagtanggi sa pagsisisi, napakalaking kasalanan pala talaga yan sa banal na espiritu, di ba? So kapag nakikita mo sa sarili mo na you are worthy, yung like, banal ka na, tapos mas nakikita mo yung kapwa mo na napakamakasalanan, tapos ikaw, okay ka, maganda yung daloy ng ano mo, ng pananampalataya mo, doon tayo magbantay. Kasi may mga kasalanan pala tayo na hindi natin alam na kasalanan na ginagawa natin. Kapag tayo ay mamamatay, talagang hindi tayo maliligtas. Bakit? Kasi hindi mo hinihingi sa Panginoon yung kapatawaran, hindi mo tinatanong kung ano pa ba Panginoon yung kasalanan ko. Kahit nga, di ba, kapag close of probation na, tayong mga, halimbawa tayo, mga righteous, kahit yung mga righteous in the last days na kahit hindi nila alam na righteous na sila. So, sinasaliksik pa rin nila yung sarili nila kung saan sila nagkamali at saan sila nagkasala. So, habang buhay pa pala tayo mga kapatid, dito malalaman natin na hindi tayo maging kampante na tayo ay ligtas na. Kasi maging mapagbantay pa rin tayo.
Kasi napakadami pang gagawin ang kaaway habang tayo ay buhay pa. Marami siyang gagamitin at gagawin para tayo ay mahulog at mawala. Kaya be careful mga kapatid, ano yung hindi natin, kahit alam natin yung doktrina, alam natin ang katotohanan, kahit one true God believer tayo since birth, di ba? Pero hindi yun ang basihan eh. So, sino talaga ang magtitiis at sino yung humihingi ng kapatawaran sa lahat niyang kasalanan? Eh, lahat naman tayo makasalanan. So, kailangan, sa mga bagay na hindi natin alam na kasalanan, ihingi pa rin pala talaga natin sa Panginoon ang kapatawaran. At kailangan talaga specific, alamin natin kung saan tayo nagkamali. Yun yung nais ng Panginoon na saliksikin natin yung ating mga sarili. Kaya nga sabi diyan, yung banal na espiritu, kapag hinahanap natin ito, ay talagang ipagkakaloob niya sa atin at matatanggap natin. Nasabi diyan, it will be made complete in Christ. Ayan. So, next slide po, last paragraph. Sabi diyan, okay. Isa po pala tong tanong. Are we striving with all our power to attain to the stature of man and woman in Christ? Ito na nga po yung tanong, di ba? Minsan parang okay na sa atin na magsimba, okay na, ligtas na tayo, di ba? Kasi nga may nababasa din naman sa Bible kung sino namang tumatawag sa Panginoon ay talagang maliligtas at ililigtas ng Panginoon. Pero may nababasa din na hindi lahat na tumatawag sa Panginoon ay maliligtas kundi yun lamang ang sumusunod sa kanyang Ama. So pero yung dalawang verse na yan parang magkaano, pero pag pinag-aralan talaga natin mga kapatid ay sabi dito na kailangan talaga nating magsikap, di ba? With all our power to attain to the stature of men and women in Christ. May mababasa din pala mga kapatid, one time na nabasa din namin sa worship kagabi, na ililigtas lang ng Panginoon yung nagsisikap na angkinin yung karakter ni Kristo. May pagsisikap pala talaga. Kaya nga sabi, di ba, work out your own salvation with fear and trembling. Minsan, wala nang fear eh. Wala nang fear and trembling yung kaligtasan na ninanais natin. Parang okay lang na maligtas, okay lang na hindi. Pero kung babasahin yung mga kapatid sa youth instructor, mababasa natin doon, pag tinranslate natin ng Tagalog, yung youth instructor, mababasa doon na hahayaan mo na lang ba na yung mark ng Panginoon ay yung seal ng living God ay mawala sa'yo? Kasi hindi mo naman sinasaliksik yung sarili mo kung tunay ba talagang ligtas na tayo. So, sabi dyan, are we seeking for His fullness, ever pressing toward the mark set before us, the perfection of His character? Ito naman lang talaga mga kapatid eh. Ito lang naman yung ninanais ng Panginoon na ma-reflect yung character niya sa atin. Pero syempre in a real life, napakahirap mga kapatid. Kaya nga sabi ng Panginoon, you need to strive your own salvation. Kapag walang striving mga kapatid, ay napakasimpleng lang mag-angkin na you are Christian. 'Di ba? Pwede naman kang mag-angkin na hindi nagkakasala. Pero sa mata ng Panginoon, tinitingnan niya yung sarili natin eh. Yung motibo natin. Kaya nga mga kapatid, ipanalangin talaga natin na yung character ni Kristo ay mai-adapt natin. Anyway, balik-balik lang to, no? Paulit-ulit lang natin na pag-aaralan yung character ni Christ, ganito, ganyan. Pero in a real life, mga kapatid, napakahirap ma-obtain yung character ni Christ. Lalong-lalo na kapag may hilap pa sa'yo, kailangan mong magalit kasi may mga kapitbahay kang parang nagpapasimuno para magalit ka. Pero yung mga maliliit na bagay, yun, nagkakasala na tayo mga kapatid. Kaya nga, sa akin na personally mga kapatid, di pa talaga ako talagang fully converted na maging Christ-like. Bakit? Kasi minsan may mga humihila pa sa atin na magalit eh. Na like, mainis, di ba? Kahit mag 10 years ka pang mag-training sa missionary, pero hindi ka talaga pwedeng hindi magagalit. Anyway, may mababasa naman na si Jesus nagalit. Pero ang tanong, kung magagalit ba tayo, hindi ba tayo magkakasala? Doon lang naman talaga yung ano natin. Pero ang basihan talaga, yung Christ-like character, ma-obtain lang natin yan through Christ. No? Sa kaya nga sabi dyan, sa pagpapatuloy po mga kapatid, sabi dyan, when the Lord's people reach this mark, they will be sealed in their foreheads. Filled with the Spirit, they will be complete in Christ, and the recording angel will declare, it is finished. Wow, ito po yung dapat nating tandaan na yung Panginoon ay talagang nagsisimula ng mag-mark, tawag doon mag-seal ng kanyang bayan at alam nating patapos na ito.
Pero hindi natin alam kung kailan matatapos. Kaya nga sabi dyan, when the Lord's people reach this mark, kung maangkin lang talaga natin itong character ni Christ, no? They will be sealed in their foreheads. Alam ba natin mga kapatid na itong seal ng ating Panginoon ay ito'y kanyang salita sa ating isip. May nabasa din ako mga kapatid sa SOP na kapag pala nagre-reklamo tayo or like, yun na nga, sabi dito, nagda-doubt, and then kapag nagpo-problema din tayo sa kakainin natin, lalong-lalo na kapag magulo yung sanlibutan natin, tapos tawag doon, nag-worry tayo sa mga bagay kung anong maging situation natin in the last days. Nakakalungkot pala mga kapatid kasi mawawala yung seal ng Panginoon sa ating head. Bakit? Kasi sinisikap talaga ng kaaway na mawala yung seal, yung salita ng Panginoon, hindi natin maisip-isip, yung kanyang kabutihan, yung kanyang character sa isip natin. Yun kasi yung seal ng Panginoon. Kapag patuloy natin pala na pinag-aaralan ng salita ng Panginoon at nare-remind tayo every trials and temptations, pinapaalalahanan niya tayo, doon dahan-dahan masisil tayo. Kasi naaalala natin at sinusunod natin yung kanyang mga salita. Kasi salita na niya naman talaga yung seal ng Panginoon sa ating head, mga kapatid, sa ating frontal lobe. So, kaya mga kapatid, sinasabi pa dyan na kapag tayo puspos ng banal na espiritu, tayo ay talagang they will be complete in Christ and the recording angel will declare it is finished. Sana mga kapatid, ma-declare ng angel na yung mga pangalan natin masulat talaga sa aklat ng buhay. Kasi nga, di ba, minsan, yung pangalan natin nasa aklat na ng buhay, tapos nagkasala tayo, tapos hindi natin alam na kasalanan. No? Nakakalungkot yun. So, okay. So, tandaan natin, this devotional, it's remind us na in a simple act of doubting, mga kapatid, sa mga kabutihan ng Panginoon at nakakalimutan na nating magpasalamat sa Kanya, ay nagigrieve natin, pinapalungkot natin yung ating Panginoon. Kaya pinapaalalahanan tayo na huwag tayong mag-worry, huwag tayong mabahala o anuman, huwag tayong mag-doubt sa Kanyang kabutihan. So muli, hanggang dito na lamang po at magandang gabi. Maraming salamat po, Sister Daniela, sa pagbahagi ng sa pagbigay po ng ating message sa ngayong gabi. So, kung sino po ang may nais karagdagan, ay pwede na po kayong mag-unmute ng inyong speaker at microphone pala, ng inyong microphone at magsalita. Good evening, Brother Rob here. One of the thoughts that I derive from the devotional is belief, doubt and belief. So, as Christians, we study the Word and we hear the words perfection and trial, and sometimes we balk at these things as if these are too far for us to do. And so I'd just like to read a couple of texts about believing. So there are some difficult subjects, as I said, like perfection, but God has promised. We can't neglect, we can't put aside that through faith we can accomplish all things, and through Jesus' grace. But Mark 9:23 says, Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth. And Hebrews 11:6 says, But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is,
and that he's a rewarder of them that diligently seek him. So God has promised that there's similar to Jesus overcoming. He depended on his Father, but we know all these things fit in together in perfect harmony. That God has provided a way of escape for mankind. And so some things are difficult for us to understand how they are possible, but faith and belief is part of the Christian journey. And we know that miracles are the base or the primary miracle is the changing of the heart from the human nature into having a clean heart and obeying God's will and his commandments. So, but let's trust in God. We know difficult things are before us, but he has promised. Yes, and Jesus rose from the dead. Everything is possible through Jesus Christ, our Lord. Thank you. Amen. Thank you, Brother Rob, for the insights and additional. Kung sino pa po ang may karagdagan, pwede po kayong mag-unmute ng inyong microphone. So, sa ating devotional po sa ngayong gabi ay sinasabi po dito na huwag tayong mag-doubt sa ating Panginoon. Kasi di ba binigay niya na ang lahat sa atin para lang tayo maligtas at mahalin natin siya. Kasi di ba sinabi na minahal tayo ng Panginoon kasi minahal niya tayo. So, ano yun sa English? He loved, ay basta ganun yung sa Tagalog. Tapos, di po, yung binigay po ng ating Panginoon ang kanyang nag-iisang anak, di ba? So, wala tayong karapatan na magduda sa kanyang pagmamahal para sa atin. Kasi nga, di ba, grabe yung sacrifice na binigay sa atin ng Panginoon. And also, sa prayer, di ba, pag nag-pray tayo minsan is, sasabihin natin, tutuparin ba to ng Panginoon? Yung ganon. Tapos, na-remember ko yung habang nag-speak si Ate Daniela kanina about sa doubt, is na-remember ko yung nag-youth camp dati sa Davao. Tapos, that time, nag-aulan yun. Tapos, ano yun, yung ibang youth, yung kami nila Ate Daniela, kami nila Ate Daniela, si Ate Daniela lang yung naalala ko, nakasama ko noon. Tapos, nag-aulan yun. Tapos, syempre pag nag-aulan, di namin maririnig yung speaker. So, sabi ni Ate Daniela, ibaliwala nyo yung mga doubts sa mga utak nyo, tapos mag-pray tayo. Kaya yun, yung ginawa namin yun, before pa talaga kami nag-pray nun, binigyan kami ni Ate Daniela ng ilang seconds para talaga mawala yung mga doubts sa aming pag-iisip. Tapos nun, pagkatapos nun, kinamusta kami ni Ate Daniela, tapos nag-start na kami ng prayer. And then maya-maya po nun, effective siya kasi po nawala po yung ulan nun. Tapos, yung narinig po namin talaga yung speaker. And then, sinasabi din po na pag di ba, ginagawa ng Holy Spirit ang lahat para tayo ay maligtas. So, hindi dapat natin yung sinasabi sa Hebrew 3 verse 7 na pag tinatawag tayo ng Panginoon, wag nating patigasin ang ating puso. Wag natin patigasin ang ating puso at mag-obey lang tayo sa ating Panginoon. Then, sinasabi din po na be doers, not just hearers. So, dapat yung mga naririnig natin na patungkol sa ating Panginoon ay atin din gagawin para mabigyan natin para ma-praise natin yung ating Panginoon. So, sana po marinig natin yung sasabihin ng ating Panginoon na, well done, faithful servant. So, yun lang po. Kung sino man po ang may nais na insights or karagdagan, pwede po kayong mag-unmute ng inyong speaker at magsalita.
So, kung wala na po, tayo po ay dadako sa ating closing song and closing prayer po ni Sister Daniela. Let's pray po mga kapatid. Let's pray. Our Heavenly Father, who thou art heaven and earth. Maraming salamat Panginoon sa gabing ito na amin po muling napag-aralan ang tungkol sa inyong salita na nagpapaalala sa amin patungkol sa kung bakit po namin pinapalungkot ang banal na espiritu. Tulungan kami Panginoon na magampanan po namin sa maliliit na bagay na maluwalhati ka namin Panginoon. At sa gabing ito, amin po pagkakaloob sa inyo ang aming mga hiniram na buhay. At samahan niyo po kami sa aming pagtulog at gisingin din po ng umaga, taglay ang buhay at lakas. Salamat Panginoon sa pagdinig sa aming dalangin, patawad sa lahat naming mga kasalanan, isip, salita at sa gawa, sa Panginoon Jesus. Amen.
Maraming salamat. Muli, magandang gabi sa ating lahat at maraming salamat po sa mga nag-join sa ating dito po sa ating Zoom at sa FB Live. And maraming salamat din po sa mga nag-participate at sa nagbahagi ng kanilang insights. Maraming thank you so much po. And ini-invite ko din po kayo bukas na mag-join din para sa ating morning devotional at 5 a.m. at evening devotional po, 6 p.m. po ng gabi. Yun lamang po at maraming salamat.